we would like to know, kasi baka naman tainted itong source mo, whether this was politically motivated. In fact, hindi ko nga alam kung bakit na pinalabas yung 1.8 billion pesos yung traveling expenses ni Speaker, when in fact, for your enlightenment, Yusek Lorraine and Ka Eric, Mr. Chair, andito po yung finance officer natin. Nandito po din kanina si Secretary General Velasco para madinigo lang ninyo to Mr. Bobby Maling. Magkano ang ginastos ng Kongreso at ni Speaker for this year para sa traveling expenses? Para madinig po ni Ka Eric at saka ni Lorraine. With your permission, Mr. Chair, for the Office of the Speaker, the total expenses for the travel is 4.3 million, more or less, Mr. Chair. And for the other expenses, for the other official expenses, it's 35.2 million, Mr. Okay. Mr. Thank you, Chair, Mr. Chair. it is very clear po, no, Ka Eric and Lorraine. Ang ginastos lang po ni Speaker Romualdez was 4.3 million pesos from January to October. Ang Kongreso was 35 million. So ang kabuuan po ng gastos ng Kongreso, including yung travel ni Speaker, was only 39 million pesos. Pero yung sa show ninyo, ang sinabi nyo kay Speaker lang ang binanggit ninyo, hindi yung sa Kongreso. So actually, it was only 4.3 million pesos. Napakalayo naman po doon sa sinabi nyo na 1.8 billion pesos. Hindi po kaya na ginagamit ninyo ang SMNI for a smear campaign? Puntahan natin yung 2023, which is, ito na nga. Hanapin natin yung House of Representatives. At ito na nga yung bubungad sa atin. So, as you can see, ito yung House of Representatives. Puntahan natin yung travel expenses dito sa may baba. Hanapin natin yung sa travel expenses. Ito, makikita po natin ito po, medyo lakihan po natin. Travel expenses. Ayan po, ito po. Ayan. And then, tingnan natin kung magkano yan. Travel expenses na yan. Ito po siya. So, makikita natin yung figure dito is about 2,000,000, 2.066. Okay, and then 245. Ang figure na ito, makikita natin na 2 million siya. Pero, since ang nakalagay naman dito ay in thousands, ayan po, nakalagay po dito ayan po, in 1,000 pesos. Kung ano man ang nakikita natin na figure dito sa may right side, ibig sabihin yan, i-multiply by 1,000 po yan. Yun po ang ibig sabihin yan. Just to prove you, ayan po sabi dito, all numbers on the page are rounded down and should be multiplied by 1,000 to get the full estimation or estimate of information. For example, kung merong reported na 201,200, i-times or i-multiply by 1,000 mo yun, lalabas na 201,200,000 yun. So, balikan natin yun yung budget. With this, ang budget for 2023 travel expenses is 2,066,245,000. So, kung 2,066,000 and then 245, ayan, kung yan yung nakita nating figure doon sa DBM, i-multiply by 1,000 natin, ito po yung lalabas. Ito po, ayan, ito yung lalabas, which is 2,066,245,000 pesos. So malinaw po yan. That's for travel expenses for
2023 po. Ngayon, eto po. Ang gagawin naman natin ngayon, since nabanggit doon sa hearing na ang budget daw na nagastos ng pangkabuuan, So ang kabuuan po ng gastos ng Kongreso, including yung travel ni Speaker, was only 39 million pesos. so ito pag tinotal natin yun, 39.5 million ang total nun. So anong gagawin natin? I-minus natin yung sinabing 39.2 million pesos ang kanilang nagastos, o 3 million. So dahil lang nagastos daw nila nung taong 2023 ay 39.2 million. So ayan, minus natin yung 39.2 million pesos doon sa kabuuang budget na hiningi nila para sa travel expenses ng travel expenses ng 2023. Ayan po. So, ang natira ay merong tumataginting na 2 billion 27 million 45,000 pesos. Ang tanong, nasaan po yan? Dito naman sa taong 2024 na budget. Ayan po, no? Travel expenses nila 2024. Kung makikita ninyo, ayan po ang kabuuan na budget nila sa 2024. Kung makikita ninyo, ayan po 1.3 billion, 1.399 billion ang hinihingi nila. At kung 2.027 billion pesos ang natira noong 2023, i-plus natin yung hinihingi nila ngayon, which is 1,399,931. Okay? Dagdagan pa natin yan. Kasi kailangan maging billion yan. Ayan po. So, 1.399 billion pesos nung itong taon na ito. At ang natira noong 2023 ay makikita nyo naman 2 billion pesos. Ngayon 1.3 ang hinihingi. Saan napunta itong 2 billion pesos noong 2023 at bakit kinakailangan nyo pang humingi ulit ngayon ng 1.3 billion kung ang nagastos nyo naman noong 2023 ayon sa inyo ay 39.5 million pesos lamang? Hindi kaya pinaghati-hatian na ng 316 na congressman dito sa 19 Congress? Tingnan nga natin kung magkano ito kung sakali man na kanila itong pinaghatian. So, tatanggalin natin muna itong 2024 na ito, Ito yung natira nung 2023 at meron silang 316 na congressman noon. So pag hahati-hatian nila ito, ayan, divided by pala, divided by 316, meron silang humigit kumulang 6.4 million pesos bawat isa sa kanila. Kasi yun ang tinatanong natin. Sila na rin mismo ang nag-expose sa kanilang mga sarili na ang kanilang ginastos ay 39.5 million pesos. Kung 39.5 million pesos, saan napunta yung 2 billion na natira? Kasi humihingi na naman kayo ngayon ng 1.399 billion.